Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, dadalhin ko naman kayo sa isa sa pinaka-dynamic na syudad sa Asia, ang Hong Kong. I actually filmed this last December 2025, kaya mapapansin ninyo na may extra holiday cheer and very cozy Christmas vibe ang paligid. Okay, so I'm here na sa Hong Kong. Yung weather hindi pa naman siya gaano kalamig. Tapos, nag-withdraw ako gamit yung Gcash ko sa Bank of China. So, 800 HKD. So, mamaya natin malalaman kung magkano yung conversion. So, this is my room for 4 days. This is located at Mini Central Kowloon. Walang pintana. Shucks. Okay, welcome to Hong Kong. So, nandito ako ngayon sa Mini Central, naka-check-in. So, today is December 12, 12/12. And yung weather dito sa Hong Kong ay hindi pa ganun kalamig, pero naka-jacket na rin ako. Pero hindi na rin siya mainit. Para sa first day natin, let's explore the busy streets of Central. Dynamic ang area na to. Ito talaga yung business and retail heart ng Hong Kong Island. If you're looking for that classic, fast-paced city energy combined with beautiful modern skyscrapers and hidden alleyway markets, Central is the place to be. Ang sarap lang maglakad-lakad at mag-absorb ng city hustle. So, dito muna tayo sa Central Station sa Kowloon. Lakarin natin tong lugar. Itong vibe na binibigay ng place is medyo parang ano siya. Yung parang parang madaming establishment tapos mga branded talaga yung mga available na shops and stores. Hanap lang tayo ng 7-Eleven para makapag-top up tayo. So, nandito yung Galleria, nandito yung Landmark. Parang siya yung business center, I think, dito sa Hong Kong. Kasi yan, time is 3:43, tapos yan, maraming mga offices. Check lang natin, hanap tayo na pwedeng pag-top up. Here? Yeah. Okay. 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 50. Share. Bye. Ito na ako kahit medyo madumi. First meal natin dito sa Hong Kong ay McDonald's. Kumain natin. Yung fries parang sa Philippines din. Pero, yun, medyo maalat.
sana ng ketchup kasi nakakaya na ito. Lalo na ako. Ang dami ng fries. Okay, so yung in-order ko ay yung signature collection nila ng cheeseburger, ang cheeseburger. Then, merong Sprite. Then, medium fries. So, ang total na binayaran ko ay 49 Hong Kong dollars. So, mamaya check natin kung magkano yun. Siguro mga less than 500 pesos din yan. Medyo mahal. Kain na ako. Ito yung angus. Sura pa yun. Sarap. Pasok muna tayo dito sa maliit na eskinita. Ang ganda ng vibe. Ang ganda ng vibrant ng lugar. Kasi parang talaga siyang makikita mong napakadaming mode of transport dito sa Hong Kong. Merong bus, meron na dito yung airport expressway din nila, tapos yung tram, tapos may mga MTR. Ayan. So, siya yung equivalent ng MRT sa atin. Pero still, kahit na madaming mga sasakyan, yung traffic nila moving. Tapos yan, currently it's 6:17 na dito sa Central Station sa Hong Kong. So medyo uwian na yung mga tao. Ayan, umalis na ako sa mismong Central Station. Ngayon, pupunta tayo ng Tycoon. Malapit din dito sa Central Station. And ito naman, makikita natin yung police station compound kung saan makikita natin yung mga mix na galleries. Tapos may mga shops and restaurants din. So, dahil gabi na, sulitin na natin. Puntahan natin yung mga nearby attractions dito sa Central. Kasi tomorrow naman, ang plano ko is yun. Pagbubuk ako ng na activity sa Klook, and then i-stroll pa natin yung mga ibang area nearby. And also, gusto ko sana din puntahan yung yung nasunog na 4 tower na condominium. Yun nga lang, medyo malayo siya dito. Pero tignan natin kung ano na yung sitwasyon nila doon. Kasi syempre may mga Pilipino rin namatay eh. Sobrang iba talaga yung vibe dito sa Hong Kong. Iba talaga yung vibe niya compare mo sa Taiwan. Parang mas busy yung mga tao dito. Or baka dahil nandito lang ako sa Central Station, no? Pero tingnan natin, no? Working naman dito yung Google Maps. So, accurate naman siya. Minsan, kapag maglalag lang yung data mo, syempre mag-stop din siya, mag-navigate. Tapos parang ikaw naglalakad ka. Tapos kapag nag-reconnect ulit yung internet mo, nasa ibang direction ka na. So, sana, ang tip ko, tignan nyo yung mga nearby na nilalakaan. Ayan. So, tama naman. Okay. Na-delete yung video ko kanina.
Okay. Sige, so nasa loob tayo ng HSBC building. So, yung para ma-picture out natin kung ano ba yung itsura niya, yung Ayala Triangle, or Makati ba yun? Parang ganun yung binibigay niya sa akin vibe eh. Tingnan mo. Parang may malaki siyang park sa gitna. Tapos, nasa gilid yung mga office. Yung main office ng HSBC. Tapos yan, ang ganda ng vibe oh. Nagtayo sila ng parang big Christmas tree, tapos si Santa. Gusto ko sana magpa-picture kaso yung mga tao talaga sobrang busy nila. Hindi ko na feel yung ganitong ka-awkward, ka-rush sa Korea and Japan kasi parang dun kasi pwede ka pang makisuyo magpa-picture kasi yung iba nakikipag-date or basta alam mo mga personal things yung mostly ginagawa nila, namamasyal or something. Dito kasi o baka dahil nasa Central Station ako right now, pero yung ano talaga medyo busy talaga yung mga tao, kaya yan, video na lang tayo. Mga history siguro to ng Hong Kong. Yan. Yung Hong Kong, hindi rin siya nagkakalayo sa kwento ng iba. Like ng Singapore, like ng Taiwan, na talagang ano siya parang nag-start siya talaga dahil maliit lang siya at sakop siya ng China, except for the Singapore. Ang ang Hong Kong and Taiwan, 'di ba? Parang Chinese nasa sovereignty din sila ng China. Pero makikita mo talaga na kahit maliit sila at independent country na sila nag-run, yung grow niya talagang visible. Ayan. So dito po ito ang Cathedral of Commerce. Saan ba to? Ano hinga natin kung bakit ba napakalaki ng HSBC sa Hong Kong? Sige, check natin sa susunod. Dapat, hindi okay lang. Kasi iniisip ko doon na sana ako mag-withdraw sa HSBC kasi parang yun naman yung pinaka-bank nila dito. Pero yung Bank of China na kung saan ako nag-withdraw sa airport, mura din, grabe, same lang talaga yung conversion saka yung na-withdraw ko. Kesa di ba magpapalit ka, mababawasan ka, so ang daming deductions. So kung mag-withdraw ka, so mas okay talaga na gamitin nyo na lang yung GCash. Ako GCash. But the absolute highlight of my first day, the nighttime transformation. Pagbatak ng gabi, biglang nagtatransform ang buong syudad. Everywhere you look, may mga giant Christmas attractions and spectacular holiday lights. Sobrang nag-stand out talaga yung buildings na wrapped in massive dancing Christmas lights. Para akong bata na manghang-mangha. Bongga, para talagang may Christmas village.
Okay, let's explore. Oh, 55 for one. Medyo mahal siya. Ang saya na nararamdaman ko habang pinapanood ko ang mga dancing Christmas lights. The festive energy here during December is truly magical. Ng Christmas village dito, yan. May Christmas tree. Ang galing lang, yung mga buildings na nasa likod, yan. So, sumusunod, para siyang dancing building. Yan. So, yung Christmas tree. Then, meron din dito. Yun. And meron din dito. Check natin. Kaya, yan. So, diba? Yan, nasa likod ko. Meron pang isa doon. Merry Christmas! After a long day of walking and exploring, bigla ako nag-crave sa comfort food. So I found this Japanese sushi place. Super perfect na mainit na sabaw, lalo na medyo malamig ang simoy ng hangin outside. Sobrang nakaka-recover ng energy.
And that's it, my first day in Hong Kong. Short but definitely sweet and heavy sa experience. Make sure to stay tuned for another videos. Bye!